Kamusta guys? Pag-uusapan natin kung matatawag na bang special grade itong si Yuji Itadori. Pero bago ang lahat muli, magbabalik tayo for how many months nang di tayo nakapag-upload, and I hope nandyan pa rin kayo para suportahan itong munting channel natin at sabayan nyo ako sa ating journey. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-hit ang subscribe at bell button para sa updated new content na i-upload natin kagaya nito. Pero disclaimer lang, this video po ay naglalaman ng spoilers from manga ng JJK and nag-include rin ako ng sarili kong mga opinion, and nasa inyo na kung mag-a-agree kayo sa opinion ko. And if ever meron din kayong masasuggest at sariling opinion, paki-comment na lang sa ibaba. And wag na nating patagalin pa, let's dive into it. Sa mga nakaraang chapter nga ng JJK ay nakapag-isip ako kung gaano na nga ba kalakas itong si Yuji o ating bida. Ito ba isang Maki to Awakened Maki or Gojo to Awakened Gojo? At special grade na ba siya ngayon o sa peak lang ng first grade? First of all, may dalawang curse technique itong si Yuji na alam natin as of now. Ang una ay ang blood manipulation. Ayon sa tradisyon, ang pagmanipulate ng dugo ay napasa sa mga taga-Kamo clan. Ngunit nakuha ni Yuji ang technique na ito sa pamamagitan ng 6 na natitirang date paintings. And para sa isang normal na tao, ito ay maaaring maging isang reincarnation ng painting kapag ito ay kinonsume o kinain. Kagaya na lang sa case ni Yuji at Sukuna. But sa case nga ni Yuji, sa halip na mag-reincarnate ang painting sa kanya ay nakuha niya ang mga technique nito. But sa ngayon, wala pa tayong nakikita na ginamit ni Yuji ang technique na katulad ng flowing red o slicing execution. Ang tanging nakikita natin ay ang piercing blood. Dahil ito sa mikling panahon na kailangan matutunan ni Yuji kasabay ang pagkakaroon ng iba pang priority. Ngunit hindi pa tayo tiyak rito. So ngayon, nakikita natin siyang gumamit ng blood manipulation upang matamaan ang mukha ni Sukuna sa pamamagitan ng pagdura ng dugo. At even nagawa pa ni Yuji na ibalik ang kanyang naputol na binti matapos itong putulin ng domain ni Sukuna at ang kanyang mga slashes. Sa pamamagitan rin ng pagiging isa sa mga coveted technique ng Big Three clans sa JJK, ito talaga hindi gaanong kalakasan na technique na mayroon si Yuji. Dahil ang isa pang curse technique ni Yuji ay ang technique ni Sukuna na Shrine. Ang Shrine ay nahahati sa dalawang technique, ang Cleaves at ang Dismantle. Ang Cleaves na maaaring ma-adjust depende sa katigasan o toughness ng target and curse energy level para lang maputol ang tina-target nito. And ang Dismantle naman ay nagre-require lang ng standard strength. Pero while ang Cleave ay nakaka-adapt sa iba't ibang katigasan or toughness, ito ay ginagamit para lamang sa may cursed energy, at ang Dismantle naman ay kadalasang ginagamit para sa ordinaryong tao lamang o yung mga walang cursed energy. Ito rin ang paraan para magamit ang domain ni Sukuna. Ngunit ang paraan ng paggamit ni Yuji sa technique na ito ay ibang-iba. Sa halip na mag-unleash ng mga slashes at super destructive nito, ginagamit lang ito ni Yuji precisely. Sinabi nga sa chapter 257 na ang paggamit ni Yuji ng Black Flash ay nag-cause ng awakened state, and by that, na-allow ni Yuji ang paggamit ng Shrine. Ngayon tumungo naman tayo sa iba pang technique na natutunan ni Yuji. Now nga, he also learned nga ang RCT o Reverse Curse technique at Simple Domain sa pamamagitan ng Switch Training kasama si Kusakabe na nagturo sa kanya ng Simple Domain, pati na rin ang kanyang Advanced Curse Manipulation. Hindi natin tukoy ang eksaktong pangyayari sa kung paano na-acquired ni Yuji ang RCT, ngunit sure na may kinalaman si Shoso dito. Ito ay dahil si Shoso lamang at ang iba pang mga date paintings ang taong makakapagturo kay Yuji kung paano i-transfer ang kanyang cursed energy to blood. And hindi pa tayo tapos sa mga technique nitong si Yuji, not to mention the Black Flash, pero hindi na natin yan i-include today. Pero dahil si Yuji ay isa sa mga 3 karakter na may cursed energy attribute, which basically means may effect ang kanyang cursed energy. Sa kaso ni Yuji, ito ay kakayahang mapahina ang soul ng direkta sa kanyang suntok at nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng damage sa soul directly. And sa kaso sa labanan nila Sukuna ay pinababa nito ni Yuji ang energy output nitong ni Sukuna. And still, di pa tayo tapos sa mga abilities nitong si Yuji. Ang pinakahuli na aspeto ni Yuji na dapat natin i-mention ay ang pagtatank. Hindi natin alam kung bakit, ngunit si Yuji ay napaka-insane. This dude is tinatangke lahat ng atake na parang siya ay may infinity. Sinasalo niya lahat ng slashes ni Sukuna, tinatangke ang Black Flash ni Mahito at ang hammer nitong si Higurama without even using cursed energy. Ito siguro ay malamang sa resulta rin ng isang bagay na ginawa ni Kenjaku o posibleng resulta ng pagiging soul brother ni Jin kay Sukuna. Ano man ang dahilan, ang physical na lakas ni Yuji ay nagdala sa kanyang namahalin tulad kay Maki na even si Yuji ay walang heavenly restriction. Kaya sa lahat ng iyon ay maaari na nating pag-usapan kung si Yuji nga ba ay isang special grade o hindi. Oo, sa tingin ko ay hindi pa siya special grade yet. Yes, yet as of now. And hayaan mo akong magpaliwanag.
Bagamat na malinaw na mas malakas si Yuji sa loob ng isang buwang pagtitrain, sa palagay ko ay mas malapit siya sa peak ng first grade kaysa sa low end ng special grade. At makukumpara natin ito sa pamamagitan ng paghambing sa kanya ng mga official na special grade as well as Sukuna. Mayroong isang issue kapag inahambing natin sa ibang special grade, ito ay dahil wala siyang sariling domain expansion. Yes, pero gets ko, baka sa future chapter ay magkakaroon na siya ng sarili niyang domain expansion. Pero right now, ang pinag-uusapan nating Yuji Itadori ay ang kasalukuyan o sa chapter 258 ng JJK. Pero hindi rin naman imposible at hindi rin natin nakita itong Segeto na gumagamit ng domain expansion even though isa siyang ganap na special grade. Ngayon, ito ay hindi isang direktang requirements para sa mga special grade sorcerer. Ngunit ito kasi ay plus points na lang kay Yuji at nag-aambag sa kanyang kwalifikasyon sa pagiging isang special grade. Pero isa lang masasabi ko, walang imposible kay Yuji and baka in the future chapter may ibubuga pa itong ating bida. Pero hindi rin naman siya malayo sa pagiging isang special grade. Lalo't napakaraming arsenal nitong si Yuji. But as of chapter 258 ay wala pa siya sa kanyang peak performance talaga for me. Siya ay may potensyal na makarating sa pinakamalakas na estado dahil pinewatig na ang kanyang potensyal ay kasing taas ng kay Sukuna ngunit hindi nangangahulugan na siya ay isa sa ngayon. Mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago maabot ang level ni Sukuna and even si Yuta at iba pang sorcerer. Mahirap sabihin sa ngayon pero siya ang main character ngunit isa lang din siya sa Jujutsu sorcerer kaya it could be either way. So mag-abang-abang na lang tayo sa mga future chapters at hintayin natin ang ating bida na masurprise itong Sukuna, ang The King of Curses. And yan lang sa video natin ito and I hope nagustuhan nyo and kung gusto mo pa ng content kagaya nito, huwag kalimutan yung mag-subscribe and i-hit ang bell icon at maghintay na lang sa newest and latest update ko. See you in the next video and good